Atin munang paksain itong sinasabing kaso na plunder laban kay Senador Marcoleta. Lumabas ito noong June 15. Tayo ngayon ay 18 noong araw ng Lunes. Sinasabi rito sa isang pahayagan na plunder, bribery complaint, legally insufficient. Yan ang sagot ni Senador Marcoleta doon sa patay na ay binuhay pa. Basura na, kinalkal pa. Bigyan ko kayo ng background dito sa kasong ito na plunder, ha. Alam niyo, yung salitang plunder sa Tagalog ay pandarambong. Republic Act 7080. At yan ay lalong nakilala ang batas na yan noong panahon ng kasuhan si Presidente Estrada matapos siyang ipa-impeach. At isinasampa ang kasong yan sa Sandigan Bayan sa pangunguna ng Ombudsman. At kumpara naman sa mga karaniwang tao, maaaring isampa ito sa Department of Justice at Regional Trial Court ang maaaring magbista o duminig sa kaso. Yan ay nag-ugat po doon sa reklamo ng ilang suklam na suklam kay Senador Marcoleta, lalong-lalo na yung mga kaalyado ng himpilan ng telebisyon nitong si Caballo na nawala ng prangkisa sapagkat 3 times silang nag-apply kay Pinoy noong renewal, pero buwisit na buwisit si Pinoy doon sa kanilang amo na si Lopez dahil lagi daw binibira ang kanyang administrasyon. Sa mga balita, nang noon ay masigla pa na si Vice President Noli de Castro. Magandang gabi, bayan! Ay hindi daw maganda ang mga balita kay Pinoy, kay Presidente Noynoy Aquino noon, sapagkat lagi binabalita ay mga korupsyon at kapalpakan o noy-noying ng dilawang administrasyon. So kahit nag-file yung kanilang mga kaalyadong kongresista ng 3 times na pagre-renew ng kanilang prangkisa, kasi ang mga telebisyon po, radyo, meron pong prangkisa yan. Ibig sabihin lisensya, pribilehiyo, para ikaw ay maka-ere. Otherwise, patitigilin ka. Dahil ang himpapawid, ang pag-aari po yan ng gobyerno. Limitado po yan. Ngayon, nabubwisit si Pinoy doon sa mga Lopez na siyang may-ari ng Abaya CBN. Hindi niya binigyan ng go signal ang mga kaalyado niya sa Kamara de Buaya na i-renew ang prangkisa. Kaya, ang ginawa nitong mga talent ng Abaya CBN, ibinuhos kay Senador Marcoleta ang galit nila at suklam. Gayong hindi naman si Senador Marcoleta ang dahilan, kaya hindi na-renew ang kanilang prangkisa. Uulitin ko sa inyo, panahon ni Pinoy, 3 beses silang nag-file ng renewal of franchise. Ngunit yan ay tinurn down, hindi ginalaw ng mga kaalyado ni Pinoy sa Kamara de Buaya dahil busit na busit nga si Pinoy hanggang inabot na ng expiration. At sa panahon naman ni Presidente Duterte, hindi rin binigyan ng renewal yan sapagkat ibinulgar na ni Senador Marcoleta ang mga ginawang kawalwalan sa batas. Batas sa trabaho, pag-i-empleyo, labor law. Batas sa pagbabayad ng buwis kung papaano ito iniikutan. Ayan, mismo kamag-anak nila sa kanilang korporasyon ng mga Lopez. Ipinakakalkal uli ngayon ang mga issue sa pag-iwas sa pagbabayad ng buwis na ibinulgar na noon ni Senador Marcoleta noong siya'y congressman pa sa Kamara. Hindi si Senador Marcoleta ang gumawa ng kabalbala na yan. Inilantad lang niya. At ngayon, dahilan sa away ng pamilya Lopez, mismo kamag-anak nila, muling kinakalkal ang issue na yan. Gumagamit sila ng iba't ibang kumpanya para sa ganoon, ang paniningil ng BIR ay maraming mga hadlang. Ay, hindi namin kumpanya yan, hindi namin kumpanya yan. Pero yun po ang tinatawag sa corporation law na shell companies. Kumbaga sa pagong, ang kapal-kapal ng iyong bahay, bago marating yung kaloob-looban ng laman ng pagong, aba, kinakailangan makalusot ka sa kapal ng kanyang balat sa likuran. Ibig sabihin, nagtayo ng maraming kumpanya bilang pader para mapasok mo kung ano ang pinagagawa ng korporasyon na ito, ng mga Lopez, sa kanilang mga kumpanya. Yan po ang tinatawag na mga shell companies. Kaya shell di ba? Yung nasa likod ng pagong. Yung pinakabalat niya, yun ang shell niya Kumbaga sa suso, di ba? Merong shell yan, patulis. Ngayon, galit na galit sila kay Senador Marcoleta dahil ibinulgar yung kanilang pagwawalwal sa batas di ba? Paano nila pinagkakaitan ng karapatan sa paggawa, labor laws and labor rights, ang kanilang mga empleyado. Biruin mo, tumagal na 10 taon, 20 taon, 30 taon. Winawalang hiya nila sa mga benepisyo. At merong taga-Lucena, dito po sa amin, lalawigan ng Quezon, nagsimulang local broadcaster dito, matagal nilang naging reporter, winalang hiya nila sa benepisyo. Tumistigo yun sa Kamara. Nang ipinatawag ni na Senador Marcoleta at ni Congressman Boying Rimulya noon. Magkasama sila ni Senador Marcoleta side by side. Tsaka yung tatay ni Kiko, ni Miao, yung magaling na abogado rin. Piki Barsaga ba yun? Sila ang mga nagbubulgar noon ng mga baho ng kumpanyang yan, ni Caballo. Kilala ninyo kung sino si Caballo, di ba? Yan yung puro kababuyan, kalaswaan, ang ipinalalamog sa ating mga kabataan sa pamamagitan ng kanyang programa. Nakamaskara lamang yung pinasasaya ang tao. Pinasasaya. Pero kung yung pag-aaralan at susuriin, basura po ang lumalabas sa bunganga niyan.
nilalamon ng ating mga kabataan. Kaya tingnan ninyo, ang kukopi ng mga kabataan natin ngayon. Kababuyan, kalaswaan, kalapaspanganan. Ganyan po ka-powerful ang media. Papaano nito hinuhulma ang isip ng mga mamamayan at ng mga future citizens. Yan ang ating kabataan. Parang computer po yan eh. Nagpasok ka ng basura, lalabas basura. Garbage in, garbage